Good morning, konting updates lang sa real estate property before we start 2025. Number one dyan, hindi naman siguro iba na sa inyo na meron daw 67,000 units na oversupply ng mga condominium dito sa Manila, in Greater Manila. Anong ibig sabihin nito? Nakakailanganin daw ng 2 years and a half or more para daw maubos yung mga units na oversupply na meron tayo ngayon. And kasabay pa niyan, di ba, tuloy-tuloy yung paggawa ng mga developer ngayon. Kung makikita nyo, ng mga condominium pa na dadagdag doon sa 67,000 na bakante as of now. Now, may mga expert na nagsasabi na hindi raw ito maganda at hindi raw ito yung magandang time para bumili ng mga property ganon. At meron naman mga expert na nagsasabi na maganda daw. Kasi daw, di ba, may mga ibang tao na take advantage ng mga pagbagsak ng isang ekonomiya o pagbagsak ng isang industriya. So, sabi nila ito rin yung best time at may mga paliwanag sila tungkol doon. Kayo ba, ano ba masasabi nyo tungkol sa issue ng oversupply sa condominium? Comment down below. Number 2, pagdating naman daw sa mga office spaces or mga office for rent, possible daw na bumaba daw yung mga magre-rent this coming 2025 and in the future. Na hindi natin alam kung ano yung reason, pero may nagsasabi na ito raw ay may epekto rin tulad sa condominium kanina sa mga pogo na nawala. At may mga nagsabi naman na ito raw epekto ng maramihang mga work from home system sa mga offices and companies. Pangatlo, may mga developer at may mga lumalabas sa balita na yung mga presyo daw ng mga residential property is possible daw na bumaba this 2025 and in the coming years. Pero yun nga lang, until now, hindi naman natin ramdam pa yun. Parang ang iba pa nga nagtaas pa eh. Sa inyo ba, ano bang comment nyo pagdating dyan? Comment down below.